back sa ating channel na It's a Shop. So ngayon i-update ko kayo sa lagay ng mga nag-germinate nating seeds na Attenborough, pati na rin dito sa Alata seeds natin. Nakita natin last time na may mga nag-germinate na kahit pa isa-isa, pero tingnan nyo ngayon kung gaano na sila karami. Ayan, so hindi pa to lahat at yung iba ay mumubuelo pa. Kaya lang sa akin yung oras na hindi natin i-video kasi syempre maganda rin ma-document natin to kung gaano sila kabilis mag-germinate at yun din lumaki. Ayan. So ayan yung mga bagong germ pag kaka-germinate pa lang na Nepenthes Attenborough. Ito ay Highland, intermediate to Highland. Actually ito yung isa sa mga talagang gustong-gusto kong Nepenthes. Ayan ito, nandito na, nag-germinate na sila. So, hopefully, maparami natin, mapalaki. So, ito naman yung Alata. Now, lowlands, kala ko delay talaga yung kanyang pag-germinate. No? Na-delay ng konti kumpara sa dito sa Attenborough. Pero, tignan nyo naman, no? Na-delay lang siya ng konti pero mas madami siya agad at mas malalaki agad yung kanilang growth. Siguro dahil itong setup natin ay lowland, kaya gustong gusto nila itong setup na mainit kasi ito yung pader na to, nandyan yung morning sunlight at talaga naman, tingnan nyo, zoom natin ng kaunti, o diba, ang dami na. So ewan ko lang kung anong itsura na ito pagka nag-germinate na kasi mas marami yung tanim ko dito. Alam nyo kung bakit ko ginawa yan? Kasi nga gusto natin gayahin uli yung nangyari dito sa isang growing tray natin ng Nepenthes. Diba ang ganda niya? Pagka ganyan yung kanyang setup. Kaya naman yung sikap natin na gayahin ulit ito. Kung saan tayo naging successful last time, di ulitin lang natin. Maraming beses na ako nag-field sa Nepenthes. Hindi ko na rin document dahil alam nyo na hindi masaya mag-document ng mga failure nyo. Pero ngayon na-realize ko maganda rin sana talaga na i-document ko yun para maiwasan ninyo. Pero nung time kasi na yun, isang reason kung bakit hindi rin nabuhay yung mga Nepenthes ko dahil hindi ko rin sila nabigyan ng time, no? Bigyan ng time para tanggalin yung mga damo, diligan ng regular, no, natuyo at yung damo na yung lumaki. So kaya ayun, no, kailangan nyo talaga yung pagme-maintain, no, sa mga seeds ninyo, seedling hanggat maging ganito na at maging adult plant na. Kasi kahit mga adult plant ka, kailangan ng maintenance, di ba? So kumbaga usap na tayo tungkol dun sa mga negative sana pinicture ko na. So eto na, papakita ko sa inyo yung isang nangyari dito sa isang Nepenthes natin. Kahapon medyo sinipag ako ngayon magtanggal ng yung mga dahon, pitcher, pati mga dito, damo-damo, no? Siyempre inuna ko yung mga gusto kong gumanda, no? Pero kamali ako ng pagbunot ng mga damo. Actually, damo binunot ko pero yung ugat niya napaka-tibay pala nung damo na yon. Parang, ano bang damo? Di damo yun parang ganito siya. Happy natin. Ayan, parang ganito. Fern, no? Fern. Tapos, meron ding mga malalaking leaf doon na yung ugat niya napaka-tibay. Kaya pala sabi sa akin nung nagbenta sa akin ito, sir, wag mo muna tanggalin yung siguro nangyari na rin sa kanya siguro yun. Or muntik na mangyari. Ang nangyari po kasi, nung tinanggal ko yung mga damo, nahila itong plant, naputol po yan, kaya ganyan na pagkakatanim na yan, medyo malalim na. So may chance na mag-root rot yan at mamatay. Lalo na hindi ko tinanggal yung leaf. No? So, fingers crossed, mabuhay pa rin to. Etong Nepenthes pickled carata, kasi kaisa-isang Nepenthes pickled carata ko to. Nagtatry akong umorder abroad, kaya lang hindi natutuloy, laging nagka-cancel yung order ako. Anyway, so kung hindi man, maghanap tayo ng season pickled carata makapag-propagate nga nito. So ayan,
Yan, hindi naman siya nalinta totally. Pero sa mga susunod na araw, hindi natin alam kung ano na mangyari dito. Ang experience ko, ang technique para mag-root siya ay huwag mong galawin. Huwag mong galawin na mahabang panahon. So, para tubuan ng mga roots. Tulad nito, itong propagation naman ng Helianthera. Iba dyan, karamihan pala dyan, walang roots. Kaya, ang technique pag walang roots, hayaan mo lang. Kahit alam nyo ba, yung ganong technique ay gumagana kahit sa malalaking mga halaman. Tulad ng grapes namin dyan sa baba. Pag kami nag-grape cuttings, ang technique rin para hindi sila mamatay at mag-root sila at mag-produce ng mga leaf at soon ay magbubunga na talaga. Ang ginagawa lang namin, wag na wag magagalaw. Diligan mo pwede, pero yung lagi mong nasasanggi, big no yun pagka gusto mo magpaugat. Kasi yung mga fresh na ugat malulutong. So, pagka nagalaw mo na mapuputol yung ugat. So, imbis na maaga siyang mag-establish ng roots, madedelay hanggat hindi na kayanin. Nung stored energy maubos na, mag-deplete na, tuluyan ng mamamatayin sila. So, ganun din dito. Mas matagal mo silang mapanatiling green at hindi maagalaw ay mataas yung chance mo na mag-root sila. Ayun yung isang sa mga sikreto, no, sa paghahalaman para hindi mo sila para mag-root sila na wag mong galawin. Wag mong galawin. So, gumagamit rin yung iba ng mga rooting hormone pero hindi ko alam, parang maliit lang yung difference pag nilagyan mo rooting hormone. Or baka kailangan ko ng higher concentration ng mga rooting hormone na yan. Pero sa experience ko, okay na yun. Basta't huwag mo lang magagalaw, mag-root rin yan. Basta't yung mga, syempre yung mga area or propagation materials na mag-root talaga. Yan, tulad ng mga feature, cuttings, leaf pullings, rhizome division, plant division, yung mga ganun. So, ito palang Helianthera namin. Napabayaan ko pala rin to. Kasi sabi ko maganda naman, although may nakikita ako mga punggos, sinayaan ko lang. Tapos pinabayaan ko laging basa. So, dahil laging basa, ayun, nag-brown, no? So, nag-brown yan, maaaring mamatay ang mga may brown na yan. Pero, at least, naagapan, may matitira dyan na kahit ilan. 2-3 propagation. Hopefully, itong mga to, kahit na nag-brown yan, yung mga ibang parte niya na may green pa, hopefully mabuhay. Dapat lalong-lalo na itong malaki na to, sayang naman to kung matutuluyan. Ngayon ang hirap kasi pag laging basa at may algae, so hindi mo nakikita yung problema sa ibabaw, sa ilalim yan, na kinakain na yung roots, no, yung pagkabulok o kaya kung may peste man. So, yun lang muna siguro yung update natin. Wala naman ako nakikita na pwede ko pang i-share dito. Maliban na lang, no, dito pala sa mga ito yung mga naunang mga nag-germinate ng mga seeds ng Attenborough. Nag-umpisa na siyang mag-produce ng first feature nila. Zoom in natin. At nasa na ba yung nakita ko medyo kita yung mga parang feature na maliliit. Ayan. Ayan. Diba? Mayroon na sila sa gitna na parang maliit na picture. So, ayan. So, soon magpuproduce na yan ng mga picture na maliliit. At sa time na yon, nang-aagapan nyo talaga itong mga punggos na to. Pakita ko na sa inyo kung paano ginagawa para hindi kainin ng punggos. Or ang mangyayari kasi dyan, matatakpan ng punggos yung mga plantlets. At unti-unti syempre mamamatay, hindi sila makaka-receive ng sunlight or liwanag. Ano ba to? Ayan. So, ito yung mga punggos. Ang ginagawa lang namin, yung kinakayod lang namin. Kayo rin lang yan. Para lang ma-free or umangat yung mga plantlets.
Kasi kung hindi sila makaka-receive ng sunlight, mamamatay talaga eh. Kayurin nyo lang. Mas maganda kung matalas-talas to. Pero at least nakuha nyo idea. No? Kakayurin nyo lang yung mga lugar na yon at ipipre nyo yung mga leaves ng mga plantlets. Sabihin nyo, marami naman yan sir. Yan na. Pero hindi eh. Sayang, bukod sa sayang, baka lalong kumalat. So kung mababawasan nyo yung fungus, mas maganda. So ayun, may mga okay pa naman eh, yung mga seedling eh. Tatabunan lang talaga ng mga ibang fungus. So yung fungus, ibig sabihin niyan kulang ng air circulation. So maaari kong gawin, ilabas to para mas maganda yung air circulation. Fungus kasi gusto nila yung humid eh. Pagka humid kasi, yun. Gusto yun ng mga mushroom. So yun lang. So iba dyan, yung mga nakabuelo na, medyo ligtas-ligtas na yan, na wag lang kakapal palalo yung fungus para mabuhay sila. So ito pala yung mga tissue culture ng mga plants. So yan, maliit pa rin. Pero yung iba nakakahuli na nga ng insect. Kaya inayaan ko na lang, hindi ko muna niripat. Kasi maliliit pa masyado yung rhizome. Medyo delicate pang pakialaman. Ayan, so yun lang muna. God bless sa inyo. At pasensya na kung medyo matipid tayo magbigay ng mga information yan. Medyo naantok na kasi ito. Last 10 na yata ngayon eh. Tapos ko lang matapos yung first batch na tinuturuan ko doon sa kulungan sa BJMP. Tapos ngayon naghahanda ako magturo naman sa bandang Tagaytay. Ayan, bandang Mahogany. Kulungan uli. So habang wala pong pasok sa mga susunod na araw, try nating maggawa ng video about sa mga propagation, about sa mga plants natin, updates. Ayan. At yun lang muna. God bless sa inyo. And bye-bye.